Samantala, kasunduan para sa reforma ang pinirmahan ngayon ng mga mahistrado ng Court of Appeals. Yan po ay para patunayan na desidido silang linisin ang nadungisan nilang pangalan sa gitna ng kontrobersyang idinulot ng kaso ng Meralco at GSIS. Nakasaad sa covenant ang pagbabago sa ilang bahagi ng internal rules of Court of Appeals. Gayon din ang pagkakaroon ng sariling ombudsman na tututok sa mga reklamo laban sa mga mahistrado. Sa 5 mahistradong kinakitaan ng pagkukulang ng Korte Suprema sa Meralco GSIS case, tanging sina Presiding Justice Conrado Vasquez Jr. at Associate Justice Mirna Vidalang ang dumalo. Therefore, I enjoin everybody to set aside all differences. It is of utmost importance that we unite and remain strong. Dismayado naman ang mga mahal sa buhay ni June Lozada sa desisyon ng Court of Appeals na hindi kinidnap ang ZTE Deal Star Witness nang dumating siya sa bansa noong Pebrero. Nabunutan naman ng tinik sina PNP Chief Director General Avelino Razon, NAIA Security Chief Angel Atutubo at iba pang mga respondent ng kaso. Saksi si Tina Pangniban Perez. Ito ang surveillance video ng bumalik sa bansa si NBN ZTE Deal Star Witness June Lozada galing Hong Kong nitong Pebrero. Makikita sa video na sumama si Lozada sa mga sumundo sa kanyang PNP at airport security personnel na pinangunahan ni NAIA Assistant General Manager for Security Angel Atutubo. Pero kahit di raw pinwera sa si Lozada, sabi ng kanyang kapatid na si Art, di raw ibig sabihin kusang sumama ang kanyang kapatid. Dismayado si Art sa desisyon ng Court of Appeals na hindi kinidnap si June. Very disappointed. Si June kasi, ang contention kasi nila na walang forceful, na walang presang ginamit si June. Yung personality ni June kasi hindi naman hindi naman palapalag yan. Ang asawa ni June na si Violeta, hindi handang humarap sa kamera. Napaiyak pa siya sa telepono habang sinasabing masama ang kanyang loob sa desisyon ng korte. Bahala na raw ang kanilang mga abogado sa mga susunod na hakbang. Si June naman, hindi natitinag. Ang hukuman natin, medyo hindi na nakikita yung talaga, kung anong totoo. Paninindigan ko naman tong katotohanan na sinabi ko. Nanindigan naman ang korte sa desisyon nito. Di raw nakumbinsi ni Lozada ang korte sa kanyang mga alegasyon. I really studied that case very carefully and there's no substantial evidence. Ang mga inakusahan ni Lozada, tila nabunutan naman ang tinig. Very much vindicated that all along we've been saying that the police only went there to protect Mr. June Lozada. Ko ay natuwa at nagpasalamat sa Diyos. Kaming mga pamilya ko ay nagkakasama na nagsimba. It all the more proves yung mga claims niya hindi pala totoo. So, sinabi niya na kinidnap siya. There's no finding na there was no kidnapping at all. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pinag-aaralan na ng LTO ang panukala ng PNP na gawing 2 ang plaka ng mga motorsiklo bilang bahagi ng kampanya kontra krimen. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang mga motorcycle rider. Laban saan nila ay dagdag gastos para sa kanila. Saksi si Pia Arcangel. Kung dati sinubukan ng MMDA na ipag-helmet na may plate number ang mga driver ng motor, ngayon naman pinipilit ng PNP na dagdagan ang plaka ng mga motor. Iisa lang kasi ang plaka ng mga motor at nakakabit pa sa likuran o ilalim ng upuan. Importante raw sa pulisya na maging 2 ang plaka sa mga motorsiklo. Sa unang 3 buwan daw kasi ng taong ito, nakapagtala na sila ng mahigit 400 krimen na kinasangkutan ng mga suspect na nakamotorsiklo. Sa ilan daw sa mga kasong ito, aminado silang nangamote sa paghabol sa mga suspect na nakamotor dahil sa kawalan ng plaka sa harapan. Pinag-aaralan na ng LTO ang hiling ng PNP. Ang kaso, ngayon pa lang sinasabi na nilang dagdag gastos ito sa kasalukuyang 150 pesos na binabayaran para sa isang plaka. They will have to pay extra, no? Not necessarily times 2, no? Kundi kasi administrative cost nun, isa lang. But yun, kasi yung materials cost and labor, yan. Dito pa lang, umangal na ang ilang nagmamotor. Meron ng plaka sa likod ba't lalagyan pa sa harap? Malaking gastos po sa amin yun. Mas maganda isang plaka na lang ho ang namin. Ang Harurot Riders, isang asosasyon ng mga motorcycle riders, iba naman ang dahilan sa pagtutol. As you can see, the handlebar is moving and we cannot install it here because the wheel is moving upwards kasi this is a shock absorber. You cannot place the
rather the plate number here, because that will pose hazard, no, when you're riding, especially if you meet accident. Pakiusap ng ilang motorcycle rider, imbis na dagdagan ang plaka nila, paigtingin na lang ng PNP ang police visibility para di na makalusot pa ang mga masasamang elementong nakamotor. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Samantala, patuloy po ang pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Kanina, nagsara ang Dubai crude sa $92.05 per barrel. Huling pumalo sa ganitong level ang Dubai crude noong Pebrero. Dahil sa pagmura ng krudo, naniniwala ang Department of Energy na dapat masundan ang rollback na ipinatupad nitong weekend. Simula nitong Agosto, umabot na sa $8.50 kada litro ang nabawas sa presyo ng gasolina. $6.50 naman ang rollback sa diesel. Pero ang grupong piston, iginigit pa rin na dapat ibalik sa 44 level per liter ang presyo ng diesel. Kanina, sumugod sila sa tanggapan ng Shell sa Makati para ipanawagan ang one-time, big-time rollback. Ayon kay Piston Secretary General George San Mateo, sakaling pagbigyan ng kanilang hiling, itutulak naman nila ang 50 centimos na rollback sa pamasahe. Sinailalim ng sa stage of calamity ang bayan ng Calasiao sa Pangasinan matapos masunog ang kanilang munisipyo. Isang resolusyon din ang ipapasa ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan upang makaligom ng tulong pinansyal. Aabot sa 75 milyong piso ang halaga ng napinsalang ari-arian. Hindi pa kasama rito ang mga gamit ng munisipyo. Pansamantala namang mag-oopisina mga empleyado sa training center, senior citizens office at sa gym. Pamimigay ng halagang katumbas ng 200 piso sa Indonesia na uwi po sa stampede, 23 ang patay. At U.S. Vice Presidential candidate Sarah Palin at natalong Democratic U.S. Presidential aspirant Hillary Clinton ginaya sa isang sikat na comedy show sa Amerika. Saksihan po natin ang mga eksena sa iba't ibang panig ng mundo. Yang dilakukan di rumah haji saya suasana berdesak-desakan antar Hindi biyaya kundi trahedya ang inabot ng 23 sa mga nakapila sa pamumudbod ng pera sa silangang bahagi ng Indonesia. Patay sila matapos ang eksenang ito. Marami ang naipit matapos maitulak sa gate. Ang ilan, tuluyan ang natapakan ng mga nakapila. Halagang katumbas ng 200 piso ang pinamimigay sa pila ng isang mayamang pamilya roon bilang bahagi ng Ramadan. Masusing iniimbestigahan ngayon ang mga pagawaan ng gatas sa China dahil sa pagkakasakit ng halos 600 sanggol doon. Sinasabing nagdulot ng sakit sa bato ang gatas ng pinakamalaking milk powder producer ng China. Isa sa mga bata ang namatay. Sa pambihirang pagkakataon, nagsama si U.S. Vice Presidential candidate Sarah Palin at ang dating U.S. Presidential aspirant ng mga Democrat na si Hillary Clinton. Pero wag pong magpadala sa kanilang pambobola dahil ang dalawang yan, impersonator lang ng sikat na Saturday Night Live. Totoong si American Olympic swimming hero Michael Phelps naman ang nag-host sa episode. Engaged na po ang Oscar-winning actress ng Dreamgirls na si Jennifer Hudson. Isang diamante ang inialay kay Hudson ng kanyang boyfriend na si David Otunga. Bago ang kanyang role sa Dreamgirls, nakilala muna si Hudson bilang isa sa mga finalist ng American Idol Season 3. Para sa saksi, Emil Sumangin, nagulat. Tinutukan ng gusto ng mga manonood ang pilot episode ng Survivor Philippines, pinakabagong reality show po ng GMA7. At ayon sa ilang sumubaybay, sulit daw ang matagal nilang paghihintay dahil unang episode pa lamang talaga naman daw kapanapanabik ang mga eksena. Kanina, hinati na sa dalawang grupo ang 18 castaways. Nagsama-sama sa isang grupo ang mga babae at isang grupo naman ang mga lalaki, kaya lalong naging exciting ang labanan. At ngayon pa lamang may kanya-kanya ng pambato ang ating mga kabayan kung sino sa tingin nila ang tatanghaling first Pinoy survivor. Yung yaya siya na sumali dyan kasi feeling ko mas gusto ko siyang manalo doon kasi di ba mas kailangan niya. Para sa akin sir, yung lalaki kasi unang-una pa lang malalakas sila kumpara sa babae. Para sa karagdagang balita, patuloy na tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. Susunod na po ay witness at yan ang mga pangyayaring tinutukan ninyo nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Glavio, proud to be Kapuso. Hatid naman ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales, proud to be Kapuso. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!